Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito YTX. Ang issue ng motor, nag-uusok at palyado. Nagigitata yung kanyang, napakakapal. Kalimitan pag ganyan yung naging issue, palyado at nag-uusok. Kalimitan mga padreng, ang tinatamaan niyan yung valve seal, singaw yung barbula, syempre automatic yung mga gasket, papalitan na natin yan. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin iisa-isahin, papatinuin ang motor ni Madam. Shout out sa mga taga Mandama, Hermosa, Bataan. Huwag na natin patagalin at simulan na natin yan. Unahin na muna natin tanggalin yung kanyang cylinder head cover. May lima siyang 8mm. At pag natanggal na natin yan, isunod naman natin yung kanyang timing cover. Yung nasa harap na yan, 3 pirasong 8mm. Tanggalin na rin natin yan. Tanggalin natin dito yung kanyang pinaka-timing dito sa magneto. So, bago natin baklasin yan, dapat naka-top dead center tayo dito. Nakasentro dyan yung marking at nakasentro din dito yung mark. So, okay, tanggalin na muna natin yan. Ito yung kanyang tornilyo na 12mm dito sa kanyang camshaft sprocket. Naglagay lang ako ng basahan. So, ayan, baklasin natin. At pagkabaklas ng 12mm dito sa kanyang camshaft, isunod naman natin yung kanyang tensioner. Gumamit lang ako ng chane, pinutol ko lang yung dulo para mapihit natin dito ng pakanan upang umatras yung pinaka tensioner natin na tumutulak doon sa guide. So, pihitin lang natin ng pakanan para matuluyan na natin matanggal yung kanyang camshaft sprocket. At pagkatanggal ng kanyang camshaft sprocket, ang isusunod naman natin dyan, tanggalin natin yung 4 na 12mm dito sa kanyang cylinder head bolt. Ayan. So, yung 4 na yan, baklasin natin yan. So yan, naluwagan na natin. Napansin ko rito tumatama sa chassis. So ibig sabihin kailangan natin luwagan yun dito sa dalawang Allen bolt na mahaba dito sa kanyang side para maigalaw natin yung kanyang cylinder head. So tanggalin na muna natin yan. Hindi natin mahuhugot yung mga yan dahil nga tumatama rito. Kailangan din natin tanggalin yung kanyang ignition coil para hindi tumama yung isa rito sa kaliwa. So tanggalin na muna natin yung dalawang Allen bolt. Ayan. So, bali dalawa yan para mapihit natin na maganda yung kanyang cylinder head at matanggal na yung 4 na 12mm. So, ayan pihitin lang natin ng ganyan. Tumatama doon. So, pihitin lang natin para matanggal na natin. Tanggalin, ayan, tinanggal ko na yung kanyang ignition coil. So, ayan nalabas na natin. So, ganun lang yung ginawa natin. Hindi natin mababaklas ng diretso yan. So, napansin ko rito, nagitata sa langis. Ibig sabihin, singaw yung kanyang barbula. Nagitata yung ibabaw ng piston. Marahil ito, dalawa lang yan. Isang may yung block o maluwag na yung kanyang mismong piston. So, malalaman natin yan maya-maya. Sungkitin lang natin sa ilalim para mahubad na natin yung kanyang cylinder block. At dito mga padreng, napansin ko may kahit na yung kanyang block, medyo malalim na, automatic to. Magpapalit na lang tayo ng buong cylinder block with piston kit kasi dito mas makakatipid tayo. So yan may mga kahit siya medyo malalim, hindi lang gano'ng makita sa camera. Pangalawa, alamin din natin kung alog na yung kanyang piston dito sa kanyang cylinder block. At tanggalin na muna natin yung kanyang circlip para matanggal natin yung piston pin. Matesting natin yung mga piston ring kung nagluwagan na. Ganon din yung kanyang piston kung maluwag na dun sa cylinder block. In case na napakaluwag na, automatic, palitan na lang natin ng bago. Mas makakatipid pa tayo kaysa iparibor pa natin. Same lang din ng gastos. Mas mainam pa na basal na lang, standard kaysa maribor. Medyo lalakas talaga sa gas. Napakainam pa rin na standard talaga. So ito yung kanyang piston. Mapapansin mo rito may gasgas na kapiraso. Pero dun sa kanyang block, makikita mo yun medyo na siya, may mga gasgas na dumiretso na sa mismong taas. So i-check natin yung kanyang piston ring. Isalpak natin sa kanyang cylinder block. I-check natin yung clearance in case na maliit naman yung clearance. So automatic to. Yung kahit dun sa kanyang block, dun na dumadaan niyang langis kung bakit talaga naman
umuusok. Tapos i-check na rin natin yung kanyang piston kung umaalog. At unahin natin yung isang piston ring, i-check natin. Sa pagkakataong yan, medyo maluwag na yung kanyang upper compression ring at sunod natin yung lower compression ring. Check natin yung clearance kung maluwag din gaya dito sa ibabaw. At sa pagkakataong yung mga pad ring, good naman yung kanyang lower compression ring. At isunod naman natin yung kanyang oil ring mga padring para mapatunayan natin kung ano nga ba talaga ang problema ng motor ni Madam, kung bakit napakalakas magusok. Dahil dito sa kanyang block, nakita ko may gas-gas na dumiretso doon sa taas, kaya kahit okay yung gap ng ating piston ring, kung yung gas-gas naman na yan ay umabot sa taas, automatic talaga uusok na yan. Ngayon i-check naman natin dyan yung kanyang piston kung umaalog na dito sa bore. Minsan pag maluwag na yan, cause din po yan kung bakit nag-uusok. So dito mamaya check natin yan kung nagbabasa yan, bubuhusan natin ng gasolina. Check na muna natin yung kanyang piston kung umaalog. At ayun na nga mga padreng, kumpirma, napakaluwag ng piston dito sa kanyang cylinder block. So automatic to, imbis na iparibor natin, bumili na lang tayo ng bago, mas mainam pa. Same lang din naman ng gasto. So papalitan na natin yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung bagong block. Ialog natin yung piston, papakita ko sa inyo na walang alog yung bagong piston dito sa kanyang cylinder block. So ayan napakalaki ng siwang, kung napapansin nyo, liwanag sa ilalim. So kitang kita. So hindi dapat ganon. So automatic yan, palit na tayo. I-check na muna natin yung kanyang cylinder head. Busan natin ng gasolina kung singaw. O yan, sa pagkakataong yung mga padreng, nakita ko singaw yung kanyang exhaust valve. Automatic yan, mag-aasinta tayo dyan mamaya. So busan natin yung intake port. So ganun din may leak din siya. So marahil to may carbon. Pag nalinisan natin yan, automatic yan, dire-diretso yung tulo ng gasolina. So ang gawin natin dito, ayun may gas-gas papalitan na natin yung kanyang block kasama yung piston ring para wala ng problema yung motor ni Madam. So yun na nga mga padreng, nakabili na tayo ng bagong cylinder block. So walang kaalog-alog. I-check naman natin yung luma. Pansinin nyo, napakalaki ng alog at nahuhulog na mismo yung piston. Madali na siyang mahulog dun sa baba. Ayan dire-diretso. So napakainam talaga na dapat masuri tayo sa mga materyales na ating kinakasa para hindi ulit-ulit yung trabaho. Padreng, naasinta na natin yung barbula. Ayan yung dalawa. Ngayon, naikabit na rin natin yung kanyang valve seal original. So, suggest ko dapat lagi original yung valve seal. So, ikabit na natin yung kanyang valve spring. Sa kanyang valve spring, meron siyang parang shim. Eto. Sa ibabaw, ayan So, sa pagpapasok niyan, dapat ikabit natin to para hindi tayo mahirapan. So, pakita ko sa inyo. So, eto. Yung pino, pag may nakita kayong pino, siya yung nasa ilalim. Ayan. So ito, kabit natin yung valve lock. Yung pinaka, ayan. Pwesto muna natin. Ayan. Sunod. Diba? Gamit to yung ating valve breaker. Tulak lang natin. Mapapansin nyo, ayan tagilid. So ulitin lang natin yan. Balik natin to sa ibabaw. Medyo may kahirapan lang. O yun, nakabit na natin. Okay na. So yun, nakabit na natin Ayan meron siyang pinaka sa ibabaw yan So di ko na papakita yung kabila. Mamaya ituturo ko sa inyo paano ikasa yan isa-isa.